Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako si Resen Dolor at sa presentasyong ito ay ibabahagi ko ang aking sariling pag-unawa tungkol sa compassion o malasakit. Tatalakayin ko rin kung paano ito may papakita sa ating pangangalaga sa kapwa at sa kalikasan at kung paano ang papel ng Commonwealth Disagreement sa paggawa ng Philippine University at ang buong mundo bilang isang mas mahabagin at responsableng komunidad. Para sa akin, ang compassion ay hindi lamang simpleng pag-awa sa isang tao. Maraming tao ang naawa kapag nakakita ng mahirap, ngunit hindi lahat ay handang tumulong. Ang tunay na compassion ay ang kakayahang maunawaan ang pinagdaraanan ng ibang tao at ang kusang loob na paggawa ng isang bagay upang makatulong sa tamang paraan. Hindi ito ginagawa para mapuri o makilala. Ginagawa ito dahil kinikilala natin ang bawat tao ay may dignidad at karapatan tratuhin ng may respeto at pagmamahal. Sa ating pag-araw-araw na buhay, marami tayong pagkakataong ipakita ang compassion. Halimbawa, kapag may kaklase tayong nahihirapan sa isang subject, maaari natin siyang tulungan sa pag-review. Kapag may kaibigan tayong may problema, maaari natin siyang pakinggan kahit wala tayong perpektong solusyon. Minsan, ang simpleng pakikinig at pagpaparamdam na hindi sila nag-iisa ay malaking tulong na. Ang compassion ay makikita sa maliit na bagay tulad ng pagiging magalang, matyaga, mapagbigay at mapag-unawa. Sa panahon ngayon, mahalagang tandaan na ang compassion ay hindi lamang para sa mga taong malapit sa atin. Dapat din itong ipakita sa mga taong iba ang pinanggalingan, relihiyon, kultura, paniniwala o katayuan sa buhay. Bilang mga estudyante, dapat nating iwasan ang panghusga at diskriminasyon. Mas mabuting piliin natin unawain ang kanilang sitwasyon kaysa agad silang husgahan. Isa rin sa mga natutunan ko sa ating mga aralin ay ang kahalagahan ng compassion. Sa pangangalaga sa kalikasan, madalas nating isipin na ang kalikasan ay hiwalay sa tao. Ngunit ang totoo ay magkaugnay ang ating buhay, ang malinis na hangin, sapat na tubig at masaganang likas na yaman ay mahalaga sa ating kalusugan at kabuhayan. Kapag nasira ang kalikasan, tao rin ang unang maapektuhan. Nakikita natin ito sa epekto ng climate change. Mas madalas ang malakas na bagyo, pagbaha, matinding init at tagtuyot. Maraming pamilya ang nawawalan ng tahanan at kabuhayan dahil sa mga sakunang ito. Dahil dito, napagtanto ko na ang pangangalaga sa kapaligiran ay isa ring paraan ang pagpapakita ng compassion. Kapag nagtapon tayo ng basura sa tamang lugar, nagtitipid ng tubig at kuryente, at umiiwas sa paggamit ng mga bagay na nakakasira sa kalikasan, hindi lang natin pinoprotektahan ang ating sarili, kundi pati ang ibang tao at ang susunod na henerasyon. Bilang isang estudyante, hindi man ako nakagawa agad ng napakalaking pagbabago, naniniwala akong mahalaga ang maliit na hakbang. Maaari akong gumamit ng reusable bottle, umiwas sa single-use plastic, sumali sa clean-up drive,
at hikayatin ang aking pamilya at mga kaibigan na gawin din ang mga ito. Kapag maraming taong gumagawa ng maliliit na kabutihan, maging malaki at epekto nito sa ating komunidad. Ngayon naman ay pag-uusapan natin ang Commonwealth Disagreement. Para sa akin, ang Commonwealth Disagreement ay ang proseso ng sama-samang pakikinig, pagninilay-nilay at pagdedesisyon upang makagawa ng pinakamabuting desisyon para sa lahat. Hindi lamang natin iniisip ating sariling kapakanan, kundi pati ang kapakanan ng komunidad. Napakahalaga nito ng isang universidad dahil iba-iba ang ating karanasan, opinyon at pangangailangan. Hindi lahat ng tao ay pareho ng pananaw. Ngunit sa pamamagitan ng pakikinig sa isa't isa, paggalang sa pagkakaibang opinyon, mas magiging maayos ang ating mga desisyon. Ang Commonwealth Disagreement ay nagtuturo sa atin sa huwag maging padalos-dalos sa paghusga. Sa halip, alamin muna natin ang buong sitwasyon bago tayo gumawa ng desisyon. Halimbawa, kung may kaklase tayong palaging late o madalas hindi nakakapasok, madali natin siyang mahusgahan bilang tamad. Ngunit kung makikinig tayo sa kanyang kwento, maaring malaman natin nagtatrabaho pala siya upang matustusan ang pag-aaral o may problema siya sa pamilya. Dito pumapasok ang compassion at Commonwealth Disagreement. Hindi tayo agad humuhusga. Inuuna muna natin ang sitwasyon bago tayo magpasya kung paano makakatulong. Sa Philippine University, maaring maipakita ang Commonwealth Disagreement sa pamamagitan ng bukas na komunikasyon, paggalang sa opinyon ng bawat isa, at pagtutulungan sa mga proyekto at programa ng paaralan. Kapag sama-sama tayong magdedesisyon para sa kabutihan ng lahat, magiging mas ligtas, mas makatarungan at mahabagin ang komunidad. Naniniwala rin ako, ang compassion ay nagsisimula sa ating sarili. Kung marunong tayong maging responsable, disiplinado, at may malasakit sa ating mga ginagawa, mas madali nating maipapakita ito sa ibang tao. Ang mabuting pagbabago ay hindi laging nagsisimula sa malaking proyekto. Madalas nagsisimula ito sa simpleng kabutihan na ginagawa araw-araw. Sa kasalukuyan ng panahon, maraming suliranin ang kinakaharap ng mundo tulad ng kahirapan, diskriminasyon, polusyon, at climate change. Hindi kayang lutasin ng isang tao lamang ang mga problemang ito. Ngunit kung bawat isa sa atin magsisimula, magpapakita ng compassion at makikiisa sa Commonwealth Disagreement, unti-unti nating mababago ang ating komunidad. Ang bawat mabuting kilos ay may epekto sa ibang tao. Bilang isang estudyante ng Philippine University, nais kong maging bahagi ng pagbabagong ito. Nais kong maging isang taong marunong makinig, umunawa, gumalang at tumulong. Nais kong maging responsible at hindi lamang sa aking pag-aaral kundi pati sa aking mga kilos bilang miyembro ng komunidad. Naniniwala ako na ang tunay na estudyante ay hindi lamang tungkol sa mataas na marka, kundi
tungkol din sa pagiging mabuting tao. Bilang pagtatapos ng sabi ko, ang compassion ay isang paraan ng pamumuhay. Ito ay makikita sa ating pagmamalasakit sa kapwa, sa ating panggalang at kalikasan, at sa ating kakayahan makinig at makipag-isa, gumawa ng mabuting desisyon para sa lahat ng. Ang common disagreement naman ay nagbibigay sa atin ng pagkakataong pag-isipan ng mabuti ang ating mga kilos upang ang ating mga desisyon maging makatarungan at makatao.